Norman11 ABL YouTube channel. Like, share, and subscribe. Lovebird talks and tips. Hello, and welcome again, my fellow Kasha Bobs. Before we start our vlog, shout out to Kitorio channel, and he has a comment, my fellow Kasha Bobs. May comments po si Kitorio channel. Hello brother, I'm living in Pakistan and my wife from Philippines. I have also lovebirds, Parblu, Opa, Fail Follow, some more albino, etc. Can I contact you and ask for the price with this mutation? With regard to your concern, brother Kitorio, you can message me in Messenger. I send you some message because it's not right to say the price here on my blog because some other breeders has a different price. As an example, if you're trying to sell your house, your other neighbor, it has a different price of their house also. So with regards to price, there's some differences, so you can contact me and I will give you the price range for your concern regarding Parblu, Opa, Fail Follow, and albino. And shout out also to Sir Neil Bascones, and ito po yung message niya. Shout out po idol, pinapanood ko ang vlog mo kasi di ko alam ang mga bagong mutation, newbie lang ako. With your concern, Sir Nel Bascones, ang mga bagong mutation ngayon ay yung mga yellow face, tail faded, gray wing, aqua B1, aqua B2, aqua Parblu B1, aqua Parblu B2. Ang nag-upgrade po dahil yung mga dan follow natin bumaba ang presyo, ganun din yung mga fail follow at mga dilute. Lahat ng mga mutation ng lovebirds ay bumaba. So ang ginawa nila, kinrossbreed po, bali sinama po yung fail follow sa yellow face, kaya nagkaroon ngayon ng yellow face fail follow na may opa with dilute. Ganun din po sa mga dan, yung mga aqua opa dan follow split dilute o kaya dilute, ganun. So nag-upgrade na po lahat ng mga lovebirds mutation ngayon, mga Kasha Bobs. Kaya kung tatanungin nyo ko kung anong mga mutation ang bago, yun po, kumbaga kung mayroon kang yellow face, haluan po ng dilute, magkakaroon ng split dilute, yellow face split dilute, opa. Paghahaluan pa ng fail follow kaya red eyes gaya ng dan follow, another mutation. Kumbaga habang nadadagdagan po ang kanyang mutation, yellow face slash dan follow slash dilute slash opa, kaya yellow face opaline split yellow face, mga ganon. Palaki ng palaki po ang presyo. Kaya sa mutation na yon, marami na pong kwan, nag-mutate na rin po pati price po nila. Ganon din po yung mutation ng lovebirds, hindi lang po mutation ng lovebirds ang nagbabago, pati rin po yung price na dadagdagan po dahil gumaganda yung quality ng ibon at yung linis po nila, mga Kasha Bobs. At also to Sir Jamesman Obi, what if turquoise Parblu Opa PF Cock pair with wild type green Personata hen? With your concern, sir, their offspring will be green split fail follow, split Parblu, split Opa if male, and of course their face is hybrid with Perso. Hindi po ganon, it's not that clear, with Perso visual
from their face. Also, if it is female, green Opa, split fail follow, split par blue, hybrid perso, female. From female, you can easily identify because you're using opaline mutation or opaline pairing. You use par blue opa visual PF CAC, meaning you use opaline and with normal wild type Personata hen. So all visual opaline are hen hybrid perso with split PF and split par blue. I hope I answered all your concern, my fellow Kashababs. Sobrang init po dito sa Pangasinan ngayon. So pawis na pawis po ako, gagaling ko lang from work. So excited na rin po akong i-vlog ang next vlog ko regarding sa concern ng isang Kashababs natin. Hindi pa daw siya nakakapagpalabas ng visual na pairing from my last vlog regarding opaline Lutino. So with regard to your concern, sir, ang nangyayari po pag ganon, kaya po tayo minsan hindi nakakapagpalabas ng mga visual pale follow dahil po sa pag-check ng mga itlog during their nesting period po. Gaya po nito, nangyayari din po to sa akin. Lahat ng breeders nangyayari po to, mga Kashababs. Ito ay anak ng green split opa, split ino, saka Lutino hen. Possible din po kung napisa ang mga to, pwedeng maglabas din po ito ng Lutino opaline. Yun lang, sa concern mo, wala ka pang naipapalabas na visual, gumamit ka ng green opa split ino saka Lutino opaline para makapagpalabas ka agad ng visual. Pwedeng dahil sa kakacheck ng itlog. Pag nakita mong naglilimlim na po yung breeder mo, alam mong hindi na po lumalabas yung babae, magbilang ka na lang po ng 10 days or 15 days once lang. Lalo na kung yung pairing mo ay may karga o nagpa-project ka ng mga matataas na quality. Nang sa ganun, hindi rin po masayang. Nang sa ganun, yung mga itlog nila ay magpertil lahat, malimliman, at hindi lang isa ang mapisa, mga Kashababs. At isa pa pong concern, dapat pinapakain po sila lagi ng mga African mix. Pag nakita mong yung kanilang puwetan ay lumalaki, alam mo mangingitlog na, sabayan mo lang ng African mix hanggang makita mong hindi na lumalabas yung hen, naglilinim na po yun. Saka ka magpalit ng ipapakain. Bigyan mo sila ng chick booster after 15 days para yung itlog po nila ay talagang may laman po na hindi po infertile, fertile po lahat. Isa po yung sa tips ko, mga Kashababs. Bawas saka, lagyan mo po lagi ng mga nesting material. Kasi kung walang nesting material, isip po ng mga breeder natin, mga lovebirds, mga pairing po natin, baka hindi nilang inakay dahil kulang ng nesting material. Walang magpo-provide ng heat kung lilimliman nila, wala namang nesting material. Magro-roll lang yung mga itlog. Saka talo po ang inip, talo, sabi nga po nila, mga Kashababs. Kaya kung may pairing kang gustong palab, tsaga-tsaga lang, mga Kashababs. Huwag tayo magsawang alagaan sila at bigyan ng masustansyang pagkain dahil yun po ang magbibigay sa atin ng kalidad na ibon. Saka tinuturuan tayo ng mga ibon, yun na po yung aking sinabi before. Ang ibon ay tinuturuan tayo kung paano sila i-breed, kung paano sila alagaan.
Kung gusto mong makapagpalabas ng quality na Lutino Opaline or some Danpalo, mga dekalidad na mutation, magtiyaga lang tayo dahil ang inip talo. Yun po yung sabi nila. Baka sa pangalawa, pangatlo, pang-apat na clutch hanggang pang-anim, makapagpalabas ka rin ng visual. Dahil kung alam mo naman ang karga ng bawat ibon mo, yung kanilang ID, talaga maglalabas yan ng visual. Ang mali lang natin kung paano sila i-breed, kung paano sila alagaan, at kung ano yung tamang procedure, kung kailan kine-check yung itlog at hindi sila nagagambala. Dahil yung mga ibang ibon, sensitibo po sila, mga kashababs. Ayaw po nila yung isang silip lang, kahit na pangalawang silip, kahit na kumatok ka pa po sa kanilang nest box, talagang hindi na nila lilimliman. Tinatabon na po nila yung kanilang mga itlog. Yung iba naman tinutukan naman. Isayang po yun. Malay mo, isa sa mga yun ay visual na po na pangarap mong ibon. Kaya kilalanin mo at kilatisin ang bawat alaga mong parisan. Kung alam mong sensitibo yun at nakita mong nililimliman niya after 15 days at may nakita kang ibang other parisan na pwedeng ipaposter, dun mo ibigay yung itlog at sila po ang magko-continue. Siguraduhin mo rin na fertile yun para hindi po masayang. Kung may perso ka or ordinaryong ibon, para hindi ka din malito, alam mo dapat yung paglalagyan mo para kung lumabas blue lahat, green series pala yung Lutino mo, mga green series, nilagay mo sa pairing ng mga blue, alam mo na yung mga lalabas na green or Lutino sa kanila. Kaya isang magandang tips po yun sa'yo, kashababs, at sa mga ibang breeder din po. Kung may suggestion kayo sa kung paano mag-breed at makapagpalabas ng visual na pangarap na ibon, ay mag-comments down below po kayo, dahil isa po yun sa paraan para tulungan natin ng ibang mga viewers natin na sumasabaybay sa mga channel natin at sa mga ibang nanonood. At sana nakatulong ang video ito. At to all our viewers na hindi pa po nagsusubscribe, pa-subscribe na rin po at pa-like at pa-share na rin sa ibang mga ka-breeders natin na mga mag-iibon. At sa mga gusto pong mag-donate ng konting donation, sa button ko po below mayroon pong thanks po dyan. Yan po yung super thanks. Pwede po kayong mag-donate using GCash. May 25 pesos and above. Nasa sa inyo na po kung gusto niyo pong mag-donate. At kung nagustuhan niyo ang vlog ko ngayon sa araw na to, pa-thumbs up. At kung hindi man, pa-thumbs up pa rin mga kashababs. Maraming salamat po.